Magandang araw po sa inyong lahat. At salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. At sana kayo ay masaya kasama inyong pamilya at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Again, welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us share the other side. Ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Good morning po sa inyong lahat. At ang segment po natin ngayon ng naisip ko yung Vox Populi. Again medyo ipupush ko muna yung aking Vox Populi kasi may mga bagay kailangan na isabihin. Paano iyan? O ano iyan? Tulad nga niyan yung binabanggit natin with regards doon sa kahapon, isa sa nabanggit ko doon yung independent foreign policy. Ngayon, meron akong concern dito dahil yung cellphone ko charge kasalukuyan. At basahin ko muna yung Article 2, Section 7. At hayaan nyo po na i-search ko kasi lowbat ito medyo alanganin yung aking sitwasyon ngayon. Natatakot yung anak ko sa iyo, natatakot yung anak ko sa iyo. I-type ko rito Article 2 Section 7 Gazette kasi yan ang nakasaad po sa Article 7 Article 2 Section 7 Article 2 Section 7 i-highlight ko po dito yung independent foreign policy. Section 7 of Article 2, 1987 Philippine Constitution states, the state shall pursue an independent foreign policy in its relations with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. So in particular independent foreign policy Ngayon, ano bang gusto kong i-point out dito sa Article 7? Tingnan natin ngayon dahil mainit-init yung balita ngayon. Dahil nandyan sa liwasang Bonifacio kanina, alas 8, siguro nasa Supreme Court na sila, yung Kababayan PH. Isa rin ako sa follower nung just this last week lang, naging follower ako niyan Kasi nga patungkol doon sa nilalakad nila, yung petition na isubmit nila sa Supreme Court today, petitioning the government filed a petition to the Supreme Court regarding yan sa status na ginawa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, may sinasabi rito nakasaad sa Article 7, independent foreign policy. Ngayon ang tanong, bakit ba inaresto si former President Rodrigo Roa Duterte? It's because meron sinasabi, ayon doon sa mga balita, meron warrant of arrest, may Interpol at meron nagpupurso na ICC. So this ICC, dati member tayo yung Pilipinas, at ang ICC is the parabang last resort laban doon sa mga abusive persons in authority sa isang state. Ganun Ngayon, meron mga concerns diyan regarding sa policy o sa policy o ng ICC. Kaya nga nag-issue sila ng isa diyan, warrant of arrest kasi merong mga Filipinos political in nature na nag-file ng complaint against doon kay former President Mayor Rodrigo Roa Duterte. It's because of the drug war. Opo. So sa matatandaan natin, hindi ko na siguro banggitin yung karamihan dito kasi talagang hahaba ito. Warrant of arrest tapos sa pilitan kasi may mga policy diyan sa ICC din. Dapat ang immediate na policy diyan na polisiya sa Rome Statute is yung the sovereign state dapat ang may jurisdiction
kaninong jurisdiction. May jurisdiction ho dapat doon kay former President Mayor Duterte. Ganun ho sana dapat. Kasi ho, kung pag-uusapan dito, independent foreign policy. Anong independent foreign policy ang tinatawag diyan? Kung nangibabaw dito, yung Interpol na warrant of arrest. Ano po ba yung definition ng sovereignty? Independency din yan eh. Gaya ng nakaraan, nasabi ko rin dito, na-define na rito yung independent foreign policy. Pero, kukopyahin ko muna ito at ipipaste dito para ho, sakaling ilipat ko man itong page na ito, pagpasensyahan nyo na. Dahil, hindi ko nahanda pa yung aking computer dito. Paste ko ito. Itong sinasabi ko eh. May nakikialam. Ewan. Ito, mag-lab muna ako. So, lagyan ko 1987 Philippine Constitution, the 1987 Philippine Constitution. Article 2, Section 7. I think itong tawag nito, yung Article 2 is state policies ito eh. Ano ba yan? Declaration of Principles and State Policies. Ganon yata ito eh. Saglit lang nga. Para ho hindi tayo mawala. Kasi kailangan nating isulat yung ganyang bagay kasi mahalaga yan. Article 2 is Declaration of Policies. Declaration of Policies. Declaration of Principle. Declaration of Principle and State Policies. Policies. Yan. Yan, sinulat ko na. So kung meron tayong tinatawag na constitution, the very primary law which defines our very state, our very nation, our very country. So kung meron tayong tinatawag, bakit ho nang ibabaw yung sinasabi na warrant of arrest ng Interpol? At yung malungkot pagpalagay natin, halimbawa, kompleto na, halimbawa, naka-ready na. Kasyong nangyari, hindi ho eh. May mga previous ho, itong mga latest na report, na nangangalap po sila ng ebidensya. Ganon po ba? Kasi meron ho tayong sinasabi sa batas, sa criminal law, na sinasabi na unless proven guilty beyond reasonable doubt. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, innocent. The respondent, the suspect, the respondent is innocent until proven guilty beyond reasonable doubt yan eh. Merong ganyang policy eh. Bakit to turn on over? Is it that the ano iyan, violation iyan ng Constitution? Kayo na ho magsabi sa mga lawyer diyan, sa mga professor, sa mga nag-aaral. Ano ho yung sabi ng Constitution natin? Kasi na-violate ho doon yung constitutional right ho ni Mayor Duterte. Opo. Talagang na-violate ho. Na-violate ho iyon. Na-violate ho. Sana kung ang government natin is a democratic and a republican state, dapat to may co-equal branch, may check and balance. Bakit hindi ho nagkaroon ng check and balance? Therefore na-violate na doon yung tinatawag na co-equal branch and the check and balance. Ang dami o patong-patong yung kaso diyan. Opo.
Patong-patong ho. Ako kailangan din tayong magsalita. Kasi ho, yung ginawa sa akin, isa hong kaduwagan, may mga taong makapangyarihan ho, isa lang ho akong PO second dyan sa Coast Guard, dinischarge ho ako. Kaya lalaban tayo nito, opo. Kasi ang nakikita ko rin dito, halimbawa sa side ko, dagdag ko muna sa side ko. Okay lang ho na i-delay nyo nang i-delay yan kasi violation nyo naman yan eh. Ikaw ma'am, violation mo rin naman yan ma'am eh. Tatamaan at tatamaan ka rin dyan. Hindi man ngayon kasi nga kayo ang nasa poder eh. Pero maya maya bubuksan ko rito yung sikreto ng traidor na tanim ng dragon. Ngayon sinasabi dyan, balikan natin sa Article 2 Section 7 Independent Foreign Policy. Anong independence meron tayo kung binabanggit dito sa Article 7 yung isa pa doon, yung soberanya, our sovereignty. Tingnan ho natin yung definition ng sovereignty. Kasi nakaraan na search ko naman po ito, sovereignty. Sovereignty originates from the Latin Middle English sovereignty, derived from Old French sovereignty, and Vulgar Latin superannus, chief o ruler. Sovereignty pala, ruler. The chief. Ano pa ito? Above and over. Kung na-supersede, na-suppress po yung ating soberanya dahil doon sa tinatawag na Interpol warrant of arrest, wala na ho tayong bansa. Opo. Isa hong definitibo iyan, the action taken was the surrender of a Filipino citizen and the surrender of the Philippine Republic under ho sa tinatawag na Rome Statute o sa ICC na tinatawag dyan ng isa pa yung batayan dyan is the warrant of arrest ng Interpol. This is a very serious issues. Kasi ho, wala na ho tayong Pilipinas dahil doon sa ginawa na pag-surrender ho sa isang citizen ho ng Pilipinas. Anong soberanya meron tayo niyan kung isinurrender mo mismo yung pinaka-citizen natin dahil lang sa warrant of arrest? Ngayon, papasok ngayon dyan yung isang senador, sabihin niyo, we have to bend the law. Walang haya. Bastos ito. Bastos. Ngayon, malungkot ito dahil karamihan ngayon, ba't hindi nakakapagsalita? Ba't hindi ho nakapagsalita? Bakit hindi ho gumawa ng aksyon? Bakit hindi ho? Natatakot sila dahil ang sabi nila, Constitution daw, we have to abide by the Constitution. Binalasubas na ngayong Constitution, mag-abide pa. Ibig sabihin, selective iyan. Laws for you but not for me. Kaya ito ho, panawagan ako. America, I know you're listening. And you've been watching. Gaya nga ng kanta, every move you make, every step you take, every vow you break, I'll be watching you. So ganun lang ho iyan. Malinaw ho that there was no independent foreign policy. Ang ginawa ho kay Mayor Rodrigo Roa Duterte ho. A clear manifestation and a violation of the Constitution. There was culpa. There was the intent to violate. Opo. Yan ho yung isang malinaw dyan. This is not an independent foreign policy. Surrendering mo yung tao sa ibang lahi, sa ibang bansa. Again, the sovereignty is above the chief, the ruler. Na-violate ho ng isang warrant of arrest. Well, warrant of arrest is not, masabi natin, is not the Constitution. Ganon ho tayo kababaw, ganon ho na-stoop down tayo sa tinatawag na katotohanan na iyan. Kaya good luck ho doon sa inyo, sa mga kababayan natin na nandyan sa signature campaign to file a petition doon sa Supreme Court to redress the government. Opo, to redress the government.
Ang dami ho dyan. Tulad yan, co-equal branch, may check and balances. Therefore, the very check and balances doon also was violated. Na-violate to. Kasi dapat, kung check and balance yan, tatlong branch ng government, dapat to, bago ilabas isang citizen regarding sa mga warrant, meron ho tayong final interpreter dyan. Dapat inantay muna yung Supreme Court. Bakit hindi ho ginawa? Bakit ho nagtamimi yung Supreme Court? Nakakatakot ngayon ito. Saan tayo ngayon pupulutin ito? Mga kababayan ko. Again, America, manawagan ako sa inyo. Ulit-ulitin ko ito. We are not we are no longer a sovereign state by definition doon sa Constitution. No, by definition, no. Pero ngayon, no, binibenta na kami rito eh. Opo. Ganun ho. At yung nakakatakot ngayon, dahil sabi nga ni Apostle Pablo, perilous time shall come. And it has fallen. It has come. Lalo na dito sa Pilipinas. CIA, Amerika, kulang ba kayo sa talino? Kulang ba kayo sa kaalaman? Gusto nyo buksan natin sikreto ng dragon? Ganito yan. Pro-American siya. Halimbawa, ako presidente, halimbawa, magiging pro-American ako, pero at the same time, sisirain ko yung bansa. I will destroy the very spirit of every Filipinos. Iaangat ko sila, paasahin ko. Pero ibabagsak ko yan sila. The very zenith of the violation of the crime, the zenith, the peak is treason. Pagtatraidor ho. Kasi tanim sila ng dragon, nakita sa mukha eh. Sino ba yung nagbubuli sa Pilipinas? Wala hong iba, bukod tanga yung Communist China. Pro-US ako, pero at the same time, sisirain ko sa loob. Yuri Alexandrovich Bisminov. Kaya sino ngayon yung binobola, sino ngayon yung ginagago, di ba kayo Amerika? Ngayon siya, kulang ba kayo sa talino? Maganda pa rin to, biyaya pa rin ito, at least makita ng buong mundo na gaano kalalim yung tanim ng dragon. Ganon ho iyan. Yan ang mga sikreto ninyo dyan. Nakasaad yan sa Ecclesiastes 12:14. Ang sabi ng Panginoon, wala hong maitatago, talagang ibubulgar iyan. At nabulgar na nga. Kung wala sigurong nakapansin, walang nakapuna, napapansin ho natin, salamat sa Diyos. Dahil ho, sa ngayon, merong hong mapanganib na kinakaharap po itong ating bansa. Opo. Ulit-ulitin ko man ito, there is an imminent danger. And what is that imminent danger? The national subversion. Ano iyan? Change the population from within. Ganun ho iyan. Bakit halos magtaka kayo? Bakit wala hong sumuwata dyan? Bakit ho grabe yung violation na ito? Bakit ho? May soberanya tayo, may independent foreign policy tayo. Bakit hindi ho nangyari iyan? Bakit ho? Tanong ko lang naman. The very cornerstone ho ng isang bansa is yung constitution niya. The very cornerstone, the very foundation, the very ho na tao. Mismo kung sarili mo, sinasaktan mo na, hindi na ho katinuan iyan. That is masochist. Sa natural promptings of man, the natural promptings of man or the human symbiosis, lahat ho ng parts ng tao, magkakatuwang ho iyan. Pero kung yung isang ahensya ng gobyerno ginagamit para huwasakin yung gobyerno din, anong tawag mo doon? There was a manipulation. And indeed, a proof that in national subversion exists and has been implemented a long time ago by the communist dragon. Ganon no iyan. Tayo,
ako, hindi man tayo pwedeng matakot nito kasi pag matakot tayo magsalita ng katotohanan, manganganib din ho tayo sa Diyos. Sa Diyos ho tayo matakot, hindi ho sa tao. Ang hindi naiintindihan ng mga taong ito na pumapabor ho sa kamalian, dahil sabihin natin siguro baka bayad sa dami ng mga flood control projects na puro ghost, karamihan ghost, saan na pupunta yung pera na yan? Nasaan ho napupunta? Bakit ho walang sumuwata? Bakit wala hong pumigil? Pambulag nga ay nasa 2 Korinto 4:4 ho yan. And 2 Corinthians chapter 4 verse 4, meron ho pambulag eh. Yan ho yung pambulag. Salapi. Again, meron ho doon sa sinasabi sa Article 11, Section 2, impeachable offense. Again, nakita natin, meron hong sinasabi doon na culpable violation of the Constitution. The very Constitution no ng Pilipinas na violate, isa na doon yung Article 2, Section 7, Independent Foreign Policy. At sinasabi doon yung sovereignty, na-violate ho iyan eh. Maliban pa ho, meron pa ho doon yung the Bill of Rights ho ng tao. Binviolate ho. So therefore, there was a culpable violation of the Constitution. Treason, positive ho yung treason na yan. Kasi ho, 2 birds in 1 stone eh. Sige, pro-American ako, pero at the same time, sa loob, sinisira namin. So, Amerika, naiintindihan ko yung point ninyo. Napabayaan nyo yung mga ganyang bagay kasi na-i-implement yung mga policy ninyo eh. Ginagawa nyo habang winawasa kami dito sa loob. Pero tandaan ninyo, baka pagdating ng araw, wala na kayong makuhang matirang Pilipino sa amin dito, kundi mapalitan ng puro tanim ng dragon. Marami ho dito. Nakikita ko rito, ang dami. Titingnan ko sa mukha, hindi na basta Pilipino, iba na yung lahi. Dami na ho. Minsan mga naglalakad, nakikita ko, titingnan ko sa mukha, sa mata, hindi na basta Pilipino. Guro, puwera yung mga Koreano doon, puwera yung mga Bombay. Alam nyo na ho ibig sabihin nun. Hindi naman ako xenophobic, pero talagang totoo ho iyan. May treason ho na nangyayari dito. Para hindi ho mapuna yan, para hindi ho mapansin, again, bribery. So patong-patong yan, grabe pala ka konektado yung mga violation dyan sa Constitution na sinasabi sa Article 11, Section 2. Ano yung mga violation dyan or impeachable offense? Culpable violation of the Constitution, positive yun. Bribery, positive. Treason, positive yun. Bribery. Yun na yun. Puro lahat yun, konektado pala iyan. Bribery in a sense na i-promote mo. That's already a form of bribery, bagaman na basta lang, ang loyalty kasi kinukuha mo dyan eh. So kawawa talaga tayo mga Pilipino nito. Pabor yan sa mga nakapwesto, mga ganyan. Pero tandaan ho ninyo, panawagan ko lang ho. Masaya kayo ngayon, yung inyong anak, yung inyong apo, isa sa mga relatives ninyo, pagdating ng araw, bibiktimahin din yan ng tanim ng dragon. Wala hong kawala yan. Kasi ang computation nila yan, mathematical computation nila yan, sa dulo, sila pa rin yung magwawagi. Sana maintindihan nyo yung mga ganitong bagay at sana maaksyonan ito ng Amerika. Baka ho by the year 2028, wala na hong matira dito sa Pilipinas. Maubos na ho. Binenta na yung ginto. Halos lahat eh. Pati tao rito talagang winahasak na eh. Yung mga OFW, inuuto-uto na lang. Pero ang kapalit niyan, yung taas ng bilihin, lahat to. So ganon. Lahat to ng violation dyan or impeachable offense, talagang malinaw ho. Meron pa kaagad dyan, isa yung pang-apat, graft and corruption. Abay, the cause of the cause is the cause of them all. Legislative veto, sino meron? Bukod tangay lang ho sa presidente yan. Kung ang dahilan ng corruption or graft and corruption is doon ho sa tinatawag sa GAA, sa mga tinatawag na insertions, ano hong tawag diyan? Napakalinaw ho niyan. Opo. Ganon ho. Ganon niyan. Napakalinaw ho iyan.
Other high crimes, abay, ang dami na ho. Hindi na tayo magbanggit dito. Kasaysayan na lang ho, other high crimes. Dami ho. Betrayal of public trust, adi, office is a public trust. Public office is a public trust. Tiwala ho ng tao. May mga survey naman eh. Kita naman sa survey kung nasa na, kung ano nangyari sa ratings eh. Kita naman ho. So therefore, public trust is lost. Ang dami nagsasabi niyan, siyempre sa nakapwesto sa government eh. Let us be constitutional. Tama yan, i-invoke mo yung konstitusyon. While yung punoprotektahan, binaviolate o binababoy tayo. At hindi ho nakikita ng karamihan iyan na nakapwesto. Kasi ho, siyempre bakit ho nila titingnan iyan? Ano ho yung dahilan? Mapait ho ito. So akin, Amerika, alam ko hindi naman kayo basta-basta mabribe eh. Katiting lang yung ekonomiya ng Pilipinas. Magkano lang ba ekonomiya ng Pilipinas? 500 billion. Ganun lang ho, wala pang 600 billion eh. Yung ekonomiya ng Pilipinas. Eh yung American laki eh. I think mga 31 trillion o 32 trillion eh. So kapiranggot lang ho. Wala pang 10%, sabihin mo na pag 1%, that's baka ganon. Mga 1 point something % lang yung Pilipinas. At kayo naman may-ari eh. Ganon ho yung galawan ng dragon. Ngayon, salamat sa Diyos dahil itong Amerika nagigising din naman tulad niyan. Para magkaroon sila ng power is yung mga farmland sa Amerika, binibili ho. Back in the 70s or 80s, yung farm ownership ng mga Chinese doon sa Amerika, siguro mga 2,000 acres lang, wala pa. Eh ngayon ho sa Amerika, ilang daang libo na ho eh, yung farmland na pagmamayari ng Communist China. Ngayon ang ginagawa ng Amerika. Salamat to, thank you ho, President Donald J. Trump, what you're doing is right sir, to make America great again. Ngayon may pinupurso itong Amerika under sa leadership ni President Trump, nabawiin yung mga farmland na yan, lalo na yung mga farmland ay malapit to sa mga military installation. So those ownership should be turned over to the US government kasi national risk yun, national security risk yung ginagawa nila doon. Siyempre they can monitor mga frequencies dyan, they can track lahat ng mga numbers. So ganun ho yan. Ang nangyayari kasi dito sa Pilipinas, baka sabihin ninyo hindi namin, ay kita ho sa mata, kita sa mukha. Talaga hong tanim ng dragon. Yung galawan ho niyan, hindi na ho biro iyan. That is subversion and that is treason. While you help America, at the same time, you destroy the very Filipino culture. You destroy the very Filipino spirit. And that is not patriotism. That is treason. Treason ho iyan. Bakit ho? Siyempre, lahat ng mga kapangyarihan, dahil kakaunti lang yan sila, halimbawa, 5,000 lang yan sila na loyal sa'yo, pero hawak nila mga masiselang tungkulin, eh, paboran mo na yung 5,000, bigay mo lahat. Para ho masuppress ito, para ho magkaroon ng control, para ho mapigilan ang pag-unlad ng Pilipinas habang sila umuunlad. In the expense of the blood, the lives, sweat, blood and tears ng bawat Pilipino. Kasi ho, yung pera ho na yan, sa kaban ng gobyerno, pag once ninakaw mo yan, dugo at pawis yan, sa buwis iyan. Opo. Sa lahat ng activity yan, ng bawat Pilipino, sa loob ng Pilipinas, papawisan ka eh. Dugo mo yan eh. Kaya nga, that money is a blood money. That is the sweat and blood of every Filipinos. Ngayon, para wasakin mo itong Pilipinas, paboran mo lang yung ilang libo lang ba yung mga hawak mo dyan? Sabi mo na 5,000 na mga loyal. Pagdating ho ng giyera, pag nag-declare na ho ng giyera in China, most probably not 2027 kasi hindi pa nila kakayanin eh. Hindi nila basta kakayanin yan. Pag nag-declare ng giyera at nakangker ito ng Communist China, yung buong Asia, sunod yan buong mundo,
Saan ho kayo pupulutin yan, mga sirs, mga moms? Liban siguro dan sa mga purong dugo na tanim ng dragon. Baka later yan magsusuot ng uniform yan. Yung allegiance niyan sa gobyerno ng Pilipinas, hanggat hindi pa nakukuha ito ng Communist China, pero later, pag makuha ito, ubos tayong lahat dyan. Sigurado yan. Sa dami ng tao nila doon sa loob, ilang bilyon sila. Ilang milyon lang ba tayo? 116 million. Ubusin mo na yan. Utay-utayin mo. Utay-utayin mo. Paano iutay-utayin? Ayan na nga, the unprecedented shuttle conquest. Kunin mo muna lahat ng pwesto sa government. Lahat ng ekonomiya, lagyan mo na ng tao para may choke point ka na tinatawag. Ganon ho iyan. So aking panawagan sa Amerika, sana hindi pa mahuli yung lahat, matulungan nyo kami rito. May mga nagsasalita na mayroong mga foreign policy na mga foreign entities or foreign government na nakikialam sa Pilipinas. Meron ho talaga. Isa na daan yung Communist China, isa na daan yung Amerika, at others pa na mga stakeholders. Opo. Ganun ho yan. So, balikan ko ulit yung Article 2, Section 7. There was no independent foreign policy. By definition of the Constitution, nandyan. It is enshrined in the Constitution. Nakasulat ho yan. But then, hanggang kasulatan na lang iyan. Kasi hindi na nagkaroon ng check and balance. So, ating inaasahan ngayong araw, dyan sa Supreme Court, yung na-filed na signature campaign, a protest filed to redress the government, in particular the Supreme Court, na-aksyonan ho yung patungkol doon sa ginawa ho kay President Mayor Duterte ho. Kasi itong ICC, itong Rome Statute, wala hong jurisdiction yan sa isang tao kasi citizen yan eh. Bakit mo patawan ng batas? Di po ba dito sa atin sa Pilipinas, bakit mo patawan ng batas isang foreigner? Ang ginagawa, dinideport mo yan eh. Hindi mo nga yan sila makasuhan eh. Tulad ng iba dyan, may tinatawagan na diplomatic immunity. Hindi mo yan pwede kasuhan kahit ng rep dito man nagwawalang hiya. Pero pwede ho iyan. Kasi it does not give them the right na i-violate pa yung mga local laws natin dito. Bakit hindi nga naano yung iba dyan? Pera na lang siguro sa ibang mga nangyari talagang kinulong dito. Pero pag once na filean mo halimbawa yan, i-deport mo. Bakit? May na-file na complaint doon sa ICC tapos hindi naman pala nagkaroon pa ng kumpletong mga ebidensya dyan. Isa nga sa mga previous na nakita natin doon, mga 19 na mga victims. 19 victims does not constitute ng ang tinatawag na para bang genocide or crime against humanity. Ganon ho. Talagang sinisensationalize na lang ho. Tulad yan, may mga reliyon pa na nakikialam dyan, nakikisawsaw. Alam naman natin ho yung Constitution, may tinatawag na separation of state, church and state na separation, or state and church na separation. Bakit may nakikialam na church? It's because of politics. At makita talaga again sa muka nila. Sa pagmumukha ho, tingin sa mata, tingin sa muka, abay tanim ng dragon. Ganon ho iyan. Ganon ho sila magpahirap. Kaya nga yung laro na Gumoko board is not just a Gumoko board. Yung parang chess, yung black and white, yung malaking board, yung ang dami kang ilalagay ng mga bilog. So ganun ho yung pinaka-principle nila dyan sa Pilipinas. I-apply natin iyan sa existing ngayon, the national subversion, which is to conquer the enemy from within, the unprecedented shuttle conquest, to change the population from within is very real ho. Totoo yan. So Amerika, at least nakita nyo na binubulgar natin dito yung galawan ng dragon. O sige, sabihin ko sa inyo, pro-American ako, maglagay kayo dito ng mga exercise. Pero, pabor pa rin sa akin yan kasi makikita ko mismo yung mga galawan nyo, mismo dito sa military. May mga tao na kaming nakatanim dyan eh. Monitor nyo lahat dyan, oh. Nakikita lahat ng galawan ninyo. See? So at least na-upgrade namin yung aming mga strategy niyan. Mga tactics namin, ganun pala.
So ganun ho. Ganun sila kung gumalaw dito. This subtle conquest. Ganun ho yung kalinaw iyan. So sana sa araw na ito ay sabay niyo ho ako, kasama niyo ho ako sa pag-aaral na ating pong topic independent foreign policy. In particular ho, sa issue kay former President Mayor Rodrigo Roa Duterte, was there an independent foreign policy? Was there a sovereignty sa ginawa sa kanya? Wala ho eh. May check and balance. Bakit hindi nagkaroon ng check and balance? Grabe ho. So, matakot man tayo, walang mangyari pag matakot ho tayo. Kailangan ho nating magsalita kasi importante ho magsalita tayo. Kasi kung hindi tayo magsalita, mawa 100% na ho nila tayo rito. Ilang beses na nahawakan nila yung gobyerno, bakit sila lang umuunlad? Something may mali yata. Tapos lahat ng hawak ng gobyerno, halos kanila na. Tingnan nyo yung mga asawa nyo halimbawa, baka mapaisip kayo. Ganun ho iyan. Isa yan. Merong subversion talaga. At yan nga yung bunga ng tinatawag na pagtatraidor. Opo. Tinraidor ho tayo dito eh. So sana nakapagdala ako sa inyo ng impormasyon. At most probably alam nyo naman na siguro ganun talagang aking advokasya is ibulgar itong galaw ng dragon dito. Antabay na lang ho tayo doon sa na-file na petition dyan sa Supreme Court to redress, for redress regarding doon sa kalagayan no, ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Meron ng mga signature campaign dyan, at least na-file na ho. Tingnan ho natin kasi grabe ho, halos lahat na ho. Kaya na violation doon sa, ibig sabihin na impeachable offense doon sa Article 2 of the Section 11. Section 11, Article 2. Article 11, Section 2. Article 11, Section 2 of the Constitution, meron hong violation or impeachable offense doon. At halos lahat to sakop po iyon. Opo. Kasi titingnan natin sa intelligence community, meron nung malalim pa ho na dahilan doon. So America, you need to wake up. Wake up America. Tanim ng dragon is real. Salamat sa Diyos po, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa pagkakataong makapag-live muli sa aking mga followers, viewers. Don't forget to like, share, and subscribe. At meron hong comment section, you can comment. And please share na rin ho. And visit my YouTube channel kasi lahat to ng aking Facebook Live ay ina-upload ko rin ho sa YouTube. Opo. So magandang umaga sa inyong lahat. At God bless po. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o The Alteram Partem. Let us share the other side sa segment natin na Vox Populi, the voice of the people. Yung topic po natin, independent foreign policy. Amen.